Magandang araw, Grade 4 Filipino. Ako si Teacher Dessa Igeri Aquin at ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa panghalip at pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay isang salita o bahagi ng pananalita na ginagamit upang pangalanan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari o kaisipan. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng wika dahil ginagamit natin ito sa pang-araw-araw na komunikasyon. At may iba't iba namang bahagi ng pangalan. Una na riyan ay ang pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa tiyak o partikular na pangalan ng tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari. Laging nagsisimula ito sa malalaking titik, kahit nasa gitna ng pangungusap. At ang pangalawa naman na bahagi ng pangalan ay ang pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa karaniwan o pangkalahatang pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik maliban kung nasa simula ng pangungusap. Hindi ito tumutukoy sa tiyak o partikular na bagay, hindi tulad ng pangalang pantangi. At ang pangatlo naman na bahagi ng pangalan ay ang pangalang konkreto. Ang pangalang konkreto ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa mga bagay na mahahawakan, nakikita, nalalasahan, naaamoy o naririnig gamit ang ating pandama o ang five senses. Ito ay isang anyo o pisikal na katangian. Naiiba ito sa pangalang basal na tumutukoy sa mga ideya o damdamin na hindi mahahawakan o makikita. At mag-proceed naman po tayo sa pangalang di konkreto. Ang pangalang di konkreto ay tumutukoy sa mga konsepto, damdamin, kaisipan, katangian o pangyayari na hindi maaaring makita o mahawakan. Naiiba ito sa pangalang konkreto na may pisikal na anyo. Ang pangalang lansangan. Ang pangalan lansangan ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa isang grupo o pangkat ng mga tao, hayop, bagay o lugar na itinuturing bilang isang kabuuan. Ito ay isang uri ng pangalang pambalana dahil hindi ito tumutukoy sa isang partikular na pangalan. Hindi ito kailangang bilangin isa-isa dahil tinutukoy nito ang isang pangkat bilang buo. At ang pangalang tahas. Ang pangalang tahas ay tumutukoy sa mga bagay, tao, lugar, pagkain o kalikasan na may pisikal na anyo at maaaring makita o mahawakan. Ito ay isang uri ng pangalang konkreto. At ang pangalang basal. Ang pangalang basal o tinatawag ding pangalang di konkreto ay isang uri ng pangalan na walang pisikal na anyo at hindi maaaring makita, mahawakan, malasahan, maamoy o marinig gamit ang ating pandama o ang ating five senses. Mag-proceed naman tayo sa panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan upang gawing mas malinaw at mas maayos ang pangungusap. Mayroong apat na pangunahing uri ang panghalip. Ito ay ang panghalip panao, panghalip pananong, panghalip pamatlig, at panghalip panaklaw. Mahalaga ito sa mas epektibong komunikasyon upang maiwasan ang pag-uulit ng parehong salita. Ang panghalip panao naman ay ang isang uri ng panghalip na ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng tao. Ito ay may tatlong panauhan. Ang unang panauhan ay nagsasalita tulad ng ako at kami. Ang ikalawang panauhan o kausap tulad ng ikaw at kayo. Ang ikatlong panauhan naman ay ang pinag-uusapan tulad ng siya at sila. Halimbawa sa pangungusap na si Ana ay mabait. Siya ay laging tumutulong sa iba. Ang salitang siya ay panghalip panao na humahalili sa pangalang Ana upang hindi ito maulit. Ang panghalip pamatlig ay isang uri ng panghalip na ginagamit upang tumukoy sa o magpakita ng lugar, bagay o kaisipan. May tatlong uri ito batay sa layo ng tinutukoy. Malapit na nagsasalita o ito, dito, ganito. Malapit na kausap o iyan, diyan
o ganyan. At malayo sa parehong nagsasalita at kausap o iyon, doon, ganoon. Halimbawa sa pangungusap na ito ay ang paborito kong aklat. Ang salitang ito ay panghalip pamatlig na tumutukoy sa aklat na malapit sa nagsasalita. At mag-proceed naman tayo sa panghalip panaklaw. Ang panghalip panaklaw ay isang uri ng panghalip na tumutukoy sa hindi tiyak na dami o bilang ng tao, bagay o lugar. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang lahat, sino man, anuman, ilan, kaunti at iba. Halimbawa sa pangungusap na lahat ng mag-aaral ay kailangang magsikap upang magtagumpay. Ang salitang lahat ay panghalip panaklaw na tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga mag-aaral nang hindi isasaad ang eksaktong dami. Ang panghalip pananong ay isang uri ng panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay, dami, lugar o pangyayari. Ilan sa mga halimbawa nito ay sino, ano, alin, kanino, ilan, magkano, at bakit. Halimbawa sa pangungusap na sino ang dumating kanina, ang salitang sino ay panghalip pananong na ginagamit upang alamin kung sino ang dumating. Ang panghalip pamanggit. Ang panghalip pamanggit ay isang uri ng panghalip na ginagamit upang magsaad o maglahad ng pahayag ng iba. Karaniwan itong ginagamit sa mga pahayag na may pagsipi o pag-uulat ng sinabi ng ibang tao at mga karaniwang halimbawa nito ay anya o aniya. Halimbawa sa pangungusap na anya, masaya ba? Masaya siya sa naging desisyon niya. Ang salitang anya ay panghalip pamanggit na nagpapakilala na ang pahayag ay mula sa ibang tao. At dito na po nagtatapos ang lesson natin tungkol sa panghalip at pangalan. Maraming salamat sa pakikinig, Grade 4 Filipino. Magandang araw mga bata, ako si Teacher Dessa Ajurie Aquin at ang pag-aaralan naman natin ngayon kung ano nga ba ang pandiwa at ang panguri. Tukuyin naman natin kung ano ang pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw o pangyayari. Ito ay maaaring tumutukoy sa kilos na ginagawa o gagawin pa lamang. May mga iba't ibang uri naman tayo ng pandiwa. Isa na rito ang pandiwang palipat. Ang pandiwang palipat ay nangangailangan ng tuwirang layon upang mabuo ang kahulugan. Halimbawa, si Ana ay nagluto ng adobo. Ang adobo ay tuwirang layon. At ang pangalawa naman ay pandiwang katawanin. Ito ay hindi nangangailangan ng tuwirang layon at nauunawaan na kahit walang kasamang layon. Halimbawa nito ay siya ay lumipad. At ayon sa panahuan, may iba't ibang aspeto ng pandiwa. Narito ay ang perpektibo o naganap na. Ito ay nangangahulugan na nagpapakita ng kilos na natapos ng gawin. Halimbawa, nagsulat siya ng tula. Ang pangalawa naman ay imperpektibo o nagaganap pa lamang. Ito ay nagpapakita ng kilos na kasalukuyang ginagawa ng isang tao. Halimbawa na lamang nito ay ang nagsusulat siya ng tula. At ang pangatlo naman ay contemplativo. Ito ay gagawin pa lamang. Ito ay nagpapakita ng kilos na gagawin pa lamang. Halimbawa ay magsusulat siya ng tula. At ang pang-apat naman ay ang perpektibo katatapos. Ito ay nagpapahayag ng kilos na kakatapos lamang gawin. Ang halimbawa nito ay kakasulat niya lang ng tula. Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay tuwiran sa pangalan o panghalip. Maaari itong magbigay ng impormasyon tungkol sa anyo, kulay, laki, bilang o katangian ng isang tao o bagay. May iba't ibang uri naman tayo ng panguri. Ang una na riyan ay ang panlarawan. Ang panlarawan ay naglalarawan ng anyo, hugis, kulay, laki, amoy, o lasa o katangian. Ang halimbawa na rito ay ang maganda, matangkad, bilog, pula, at mabango. Ang pangalawa naman ay pamilaw. Ito ay nagsasaad ng bilang, dami o posisyon sa hanay. Halimbawa, 1, 2, 3,
una at pangalawa. Ang pantang naman, ito ay tumutukoy sa isang tiyak na pangangailangan at karaniwang nagsisimula sa pangalang pantangi. Halimbawa, Filipino values, Amerikanong pagkain, at ayon sa antas o kaantasan ng papuri. Ang una ay lantay. Ito ay naglalarawan ng isang pangalan o panghalip ng walang paghahambing. Halimbawa, maganda si Ana. Ang panghambing. Panghambing ay ginagamit kung may pinaghahambing ng dalawa o higit pang bagay. Halimbawa, dalawang uri, palamang, mas matangkad si Juan kaysa kay Pedro. Pasahol, kulang sa katangian. Hindi gaanong mabait si Leo kaysa kay Rico. Ang pangatlo naman ay ang pasokbol. Nagpapakita ng katangiang nangingibabaw sa lahat. Halimbawa, pinakamaganda siya sa lahat. Yun lamang po mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Teacher Rodas IJ Aquin.